being headed by Congress people or people in Congress, automatic si speaker na? Where's your proof? Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay nga YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na down with evidence na ko pinagtatawanan si Jam Magno kasi nahuli sa bibig niya ang malaking isda. Grabe naman si Jam Magno until now parang naguguluhan yata ang ibang tao sa explanation ni Jam Magno tungkol sa People's Initiative na bakit daw si Martin Romualdez ang inaatake na maraming senador, maraming tao na feel ni Jam Magno na inosente si Martin Romualdez. Kaya noong nag-explain si Jam Magno, nahuli sa kanyang bibig ang isang malaking isda. Napanood nyo na ba ang video mga kabibig? Hindi pa? Ang daming mga netizen ang nagsabing, huli sa bibig mo Jam Magno. Huwag ka nang mag-explain. Halata mo naman na talagang nakikisakay ka na lang sa issue ngayon at talagang para kay Martin Romualdez ka. Huwag ka na magsabi ng Ma'am Sara Duterte or PRRD kasi alam naman namin kung ano ang tunay na kulay mo. Hala, yan ang sabi ng mga netizen na parang nawala na ng gana kay Jam Magno. Noon maraming may gusto kay Jam Magno kasi talagang pinaninindigan niya ang kanyang mga gustong i-explain ba regarding sa problem sa Pilipinas. Ngayon, parang nahalata na maraming Pilipino na sinusuportahan ni Jam Magno si Martin Romualdez, which is very obvious naman kasi Jam Magno is working sa Tingog Party List. For me naman, as long as you're doing maganda, helping for other people at wala kang tinatapakang mga tao, maganda yon, di ba? Kung maging masaya si Jam Magno na tumutulong sa tao at connecting to Tingog Party List, parang wala tayong problema dyan. Pero panoorin nyo ang nahuling isda sa bibig ni Jam Magno. Let's all watch this video. Dahil parang lumalabas si House Speaker Martin Romualdez lang ang tao sa gobyerno. Hindi naman siguro, di ba? Marami naman siguro, di ba? And just because there's a people's initiative and just because it is being headed by Congress people or people in Congress, because it is being headed by Congress people or people in Congress, automatic si speaker na? Where's your proof? Huli! Nung nakaraang eleksyon na sinabi nilang Davao is not for sale, the whole of Davao is not for sale, and besides, this is really not to buy your vote. Because kung may ayuda ka mang matanggap for signing the People's Initiative, it is an incentive. Huli! Ito na naman ang ating second chika-chika. Pinutakti na mga negative comments itong nangyari daw rally ng mga supporters ni VP Sara Duterte. Flop, nilangaw, at 70 people joined the rally. Yan ang problema doon. At least may rallying naganap. At least covered by media. At least ipinag-intindi nila kung bakit sila nag-rally. Ang tanong, hinakot ba? Binayaran ba? May tag 1,500 to 2,000 pesos at saka isang sakong bigas. Wala naman na. Alam ba ito ni VP Sara? Hindi rin. Alam ba ito ng mga supporters ni VP Sara? Hindi rin. Hindi maingay ang ginagawa nilang pagrarally para protektahan si VP Sara Duterte. At alam nyo ba kung bakit sila nagrarally? Ipinagtataka nila kung bakit may mga taong sobrang paninira sa mga Duterte. Sobrang paninira kay VP Sara Duterte. Alamin nyo ang katotohanan. Eto ang video para masupalpal itong mga taong ito na sinasabing flop at talagang nilangaw. Ito ba ay ang 31 million na sumusuporta kay VP Sara Duterte? Ito ba yung 31 million SD cards? Bakit 70 people lang ang nagrally? Ganon ang pag-intindi. Ang akin nandito, nakikita ko yung mga taong nagrally, they are asking the government, they're asking Pangulong Bongbong Marcos,
please wake up. Konti lang kami dito, but it never state na itong konting tao dito, this stand for millions of Filipinos na naniniwala sa kakayahan ni VP Sara Duterte. Yon ang aking pag-intindi. But depende na sa inyo kasi depende na sa kung how you ever able interpret this action eh. Basta ako, believe ako sa kanila. Hindi ba yan? At the same time, talagang pinaglalaban nila ang ating Vice Presidente. Watch this video. Dito? Opo, doon po kami nasasaktan. Hindi naman po dahil kami po ay nagsisipsip o ano pa man. Kaibigan po namin kasi si VP. At bilang pong kaibigan, masakit po na nakikita mo yung kaibigan mo, nagtatrabaho po ng tama, wala pong masasamang sinasabi, pero araw-araw po segundo siyang sinisira ko ng ibang mga tao. Hindi po namin malaman kung saan po nanggagaling yung galit po na yun sa kanya. Ano bang panawagan ninyo, sir, doon sa patuloy na naninira o mano kay Vice President Sara? Opo, ang panawagan lang po namin, magkaisa muna po tayo. Tigilan na muna po natin yung pagkakawatak-wata kasi nakakaawa po yung bayan po natin. Marami pong nagugutom. Marami pong hindi makakain ng 3 beses sa isang araw. Ang panawagan lang naman po namin, magkaisa tayo kasi tayo po yung nanalo. Tayo po yung unity team. Tayo po dapat yung magkakasama. Pero parang lumalabas po ngayon, parang oposisyon na po kami. Parang kaaway na po kami. Kaaway na po si VP Sara. Ang kinalulungkot ko po bilang kaibigan po ni VP Sara, bakit po ba, ano po ba ang galit sa kanya? Ba't po siya araw-araw sinisira? Kung sa 2028, sabi nga po niya, ilabas niyo na po siya sa listahan. Kung yun po ang threat, hindi po siya threat, kundi kasama po natin si Sara sa pag-unlad, kasama po ni Pangulong Marcos. Kasama niya po kami. Magkakasama po. Tayo po ang unit team. Sir, ano kayong So, pinuputakti nila ngayon yung naganap na pagtitipon ng supporters ni VP Inday Sara iwasang Bonifacio, Manila. And nilalait nila at binubuli nila kasi konti lang daw ang supporters na pumunta. Ayan oh. Yan. So, konti lang daw. Tingnan natin sa ilalim. Yan. Konti lang daw. Una sa lahat, wala namang general announcement na may ganyan pala. 'Di ba? Sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Hindi ko nga alam may ganyan. Hindi ko nga alam may ganyan pala. And come on, busy ang mga tao, no, sa kakatrabaho, busy ang mga tao sa kanilang mga buhay-buhay. 'Di ba? Understandable naman 'yan. Lalo na kung walang general announcement. 'Di ba? Kung walang proper announcement at hindi na ipakalat. And aminado naman ako na ang lakas ng mga Duterte, Visayas at Mindanao. Aminado naman 'yan eh. Pero wag ka. Wag ka. Maraming mga supporters diyan mismo sa Luzon na maka-Duterte. Pero ayos lang yun. Laitin nyo ng laitin kasi alam nyo naman mga Lods, no? Hindi naman ito ang magdetermine eh. Diba? Kung malakas ba si VP Inday Sara. It's the performance, the result, at ang counted, hindi lang isang lugar, kundi buong Pilipinas. Nakakatawa lang mga Lods kasi, no, nilalait-lait nila itong ganitong gathering or pagpapakita ng suporta kay VP Inday Sara. So lahat na lang talaga, 'di ba? Lahat na lang talaga. Diyos ko, at least kami, aminado kami, 'di ba? Talagang ang lakas namin, ang lakas ng mga Duterte, Mindanao, Visayas. Talagang lahat gagawin nyo, no, para bumaba ang tingin ng mga tao kay VP Inday Sara. Para bumaba, di ba, ang kanyang value. At ito ang komento ng mga ilang netizens. Sabi nila, akala ko top sa survey. Kaya, bakit ganyan? 70 people lang ang nag-attend. Nako, sa ilalim pa talaga sila ng rebolto ni Gat Andres Bonifacio na sinusuportahan ng mga pro-China. Alis kayo dyan, mga hampas lupa. Ay, grabe tinawag ang mga supporters ni VP Sara ng mga hampas lupa. Yan kasi, tinipid, ayaw mabawasan ng confidential funds. Excuse me. Ano akala mo sa mga supporters ni VP Sara Duterte? Bayaran? Hinakot? Hindi ganun ha. Baka kayo, umaattend kayo sa mga rally para bayaran lang. Kawawa kayo. So, nako mga
mga kabibig, ayoko na magbasa ng mga negatibong comments sa mga taong walang ibang lalaman, kundi puro negatibo lang sa kanilang buhay. Basta ako naniniwala ako kay VP Sara Duterte at I'm sure na itong mga taong ito naniniwala din na si VP Sara Duterte is doing her job. At sana protektahan din ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Yun lang mga kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time!